Nagsimula na ang 10 araw na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon matapos ang mga naging mainit din na sagutan ng mga missile attack mula na magsimula ang tensyon sa Middle East. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa gitnang silangan, umarangkada na ngayong araw umano'y pilit na 10-day ceasefire ng Israel at Lebanon na inorganisa ng Estados Unidos. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang naturang truce ay maaaring maging daan sa anilang historic peace agreement sa pagitan nila ng Lebanon kabilang ng Iran-backed militant group na Hezbollah. Kabilang sa mga napagkasundo ay pananatili ng mga puwersa ng Israel sa isang 10-kilometer deep security zone sa southern portion ng Lebanon. Pero matapos lamang ilang oras, may ulat na kaagad ng mga paglabag kung saan saad ng Lebanese army sa kanilang ex-account na nagpapatuloy pa rin ang pag-atake sa mga maliliit na komunidad. Sa kaugnay na balita, iniulat naman ni US President Donald Trump na malapit na raw maabot ang isang peace agreement sa pagitan nila ng Iran kung saan kabilang na umunong pagsuko ng mga hawak nitong uranium. The important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground. Ngunit may mga ulat naman mula sa Tehran na hindi pa ito kinukumpirma ng kanilang panig at inatanggi nilang naturang pahayag. Sa inahin kasing peace deal ng Amerika, sususpende ng nuclear program ng Iran ng 20 taon, bagay na kanila namang sinulungat at pinupose na ibaba lamang sa 5 taon. Sa ngayon ay wala pang eksaktong detalye ukol sa inaasahang ikalawang round ng peace talks kung saan namamagitan ngayon ang Pakistan. Samantala, usapang giyera pa rin matapos muling bombahin ng Russia ang capital city ng Ukraine na Kiev at iba pang karating lugar na ikinasumi ng 17 katao, kabilang ng isang 12 anyos na bata. Sa ikinasang magdamagang pag-atake ng Russia, pinuntirya nito ang mga major oil refinery facilities, gayon din ang mga export hub sa Black Sea Port of Tuapse kung saan 2 individual din ang nasawi. Magugulitan nag-akusa ng 2 bansa ng paglabag sa napagkaso ng Eastern Orthodox Truce nitong weekend at nagsagutan ng magkabilang missile strikes dahil dito. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.